Shout, praise the Lord. Kusog palakpak para sa atong buhi nga Dios maigsoon. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Amen, 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 amen. Oh, we praise the Lord tonight. It's so good to be in the presence of the Lord God Almighty. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios nga kauban nato sa kanunay maigsoon. Salamat sa atong Assistant Superintendent, serving also as Vice President of our fellowship, Pastor Mario Pistanio, at sa lahat ng ating District Board members ng Central Mindanao, headed by Pastor Romy Pistanio, o sa tato mga pastors, pastors' wives, and family, and to all the brothers and sisters, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Amen. Nindot maigsoon nga nagtigum ta nini nga dapit karon. Praise God. And I want to go direct to the words of the Lord tonight. Amen. This is our first night. O ganguban ka nato nagbiyahe pagkaganina. So we will go directly to the words of the Lord. Nga atong mabasa sa book of Mark, chapter 16, verse 20. Acts chapter 2, verse 43 and verse 47. And the verse of the book of Mark 16 and 20 says, "And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following." Amen. Acts 2:43, "And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles." Verse 47, "Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved." Salamat sa pulong sa Dios. Mag-ampo ta mga igsoon. God, in your name, Lord Jesus Christ, we submit to you, Lord. I submit to you tonight, and asking you, Lord, to direct the service and to bless the hearts and the soul of everyone present in this conference. God, sa unang gabing ito, Panginoon, salamat po na kayo ang siyang kikilos sa aming kalagitnaan. And we ask you, Lord God, to bless the message, to bless, God, everyone, to receive the words, and to live with your words. Thank you, God, as we pray with your blessings in your most precious and wonderful name, the name that is above all names, the name that is, hallelujah, the name that is so powerful, the name of the Lord Jesus Christ. Clap your hands to the Lord, hallelujah, and shout to God with a voice of thanksgiving. Oh, thank you, Jesus. God bless, at makakaupo na po kayong lahat. Makalingkod mo maigsoon. Preaching tonight on the subject that says, an apostolic ministry or church. Apostolic ministry or the church. I put in addition the word church dahil kung merong mang apostolic ministry na nagaganap, ang church din ay magiging apostolic. Man, the word apostolic means belonging or relating to the early followers of Christ and to their teaching. Yan po, muna pasabot maigsoon nga ang pulong apostolic nagpasabot nga kini
nagagikan ngadto sa mga alagad sa Ginoo, mga magsunod sa Ginoo, sa atong Ginoong Kristo, o gawas sa Ginoong Kristo, uban ang mga pagtudlo sa atong Ginoong Hesus. Nagpasalamat ta ning katapusan sa mga adlaw, bisan nagkaguliyang ang kalibutan. Daghan nagkalaing-laing mga pagtudlo apan dalaygon ang Ginoo nga ang United Pentecostal Church nagpabilin nga lig-on sa maong doktrina. Men, magpabilin nga masaligon diha sa pulong sa Dios. Apostolic doctrine is the word preached and taught by the apostles. Mao nang gitaw maigsoon apostolic ministry nga ang tanang pagtudlo sa pulong pagwali nagagikan sa mga pagwali sa atong mga apostoles kaniadto. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Wa ta mo simang, wa ta mo bulag, nagpabilin ta maigsoon nining maong pagwali kay atong nasayran nga walay laing gipilan sa Ginoo o kinaniabot kanato nga wala usad nga to gitagaan og panahon og lugar nga ang kaaway mahimo sa pagbuhat og mga bakak nga pagwali. Wala ta mo kunhod inay misamutag nga pagkadaghan tungod sa maong pagwali, mga igsoon. And I believe daghan pang pagaluwason sa atong Ginoong Hesukristo. Apostolic lifestyle is inward and outward holiness that results separation from the world. Please allow me to preach and to say it tonight. Ang pagkabalaan dili ni mahunong, mga igsoon. Dalaygon ang Dios, hallelujah, magpabiling balaan ang makatawhan sa Ginoo. Ng atong mga kababaihan, the ladies, the sisters, magpabilin nga taas ang buhok o wala ni siya maagii o kunting, mga igsoon. Ang bisti nagpabilin, mga igsoon, nga wala magsulod og mga pantalon, wala magbutang og mga make-up o sa mga butanga. Ang mga lalaki na ning kamot nga mapakalayo sa kasalanan tungod kay atong Dios balaan o balaan sa ngatanan. That is apostolic lifestyle. Next is apostolic power, is ministry that produces signs, wonders, and miracles. I am going to deliver tonight that the church, hallelujah, must live in the power of the demonstration of the Spirit of God. We want to see signs and wonders following in the ministry that the Lord entrusted to us. Makita nato ang mga milagro, makita nato maigsoon ang mga ilhanan pinaagi sa pagwali sa pulong sa Dios. And everybody say amen. Then the next is apostolic dimension, is walking with God, being godly by the Spirit, faith for the supernatural, and exercising faith in God. Supernatural. Sa mga conference sa Amerika, daghan imong makita maigsoon. Salamat sa milabay nato mga general conference. Nakita nato maigsoon na naka-lead wall, dunay timer. Unya murag nakuha nato ang pattern sa atong general conference. Dito maigsoon sa Amerika, daghan tang makita usab nga mabago ang atong conference. Sa ilang gibuhat dito maigsoon pagsugod sa mao nga conference. Ingon Sir Baklam, dito ta sa likod, nagpaabot sa foreign missions, dunay prayers maigsoon, heeded by the prayer network. Amen. 30 minutes of prayers. Dunay mo barok din ni mag-pray about certain subjects, certain topics within 30 minutes. Ang tanan nagaampo, nagdaig ngadto sa Ginoo. Human sa pag-ampo, maigsoon, musugod dayon ang conference. And I believe that is powerful.
kay ang iglesia sa Dios nagpabilin diha sa gahom sa mga pag-ampo. Wala pa'y substitute sa power sa prayer, mga igsoon, and everybody say amen. Dagan sila mga programa nga atong makita, pwedeng usbon sab ang dagan sa atong conference. Doon ay mga live interviews, doon ay makita maigsoon sa screen nga nagkalain mga promotions samtang nagpadayon ang panagtigom. But I observe bisan unsang nang hitabo sa maong conference, nagpabilin gyapon ang identity na we are apostolics. Hallelujah. Wala mausab ang dagan bisan usa ka nindot sa programa, usa ka nindot sa mga technology nga gigamit, pero ang presensya sa Ginoo maigsoon magpabilin nga kusganon kay kanang mga butanga gihalad alang ra gyud sa atong Ginoo. Hallelujah. Apostolic ministry. Mao nay giwali maigsoon sa atong General Superintendent sa ika-third night, mga igsoon. Powerful, simple. Ingon siya, I will not preach about deep theological information. I will just preach a simple message about apostolic ministry. Kunya samta kung gitanaw maigsoon gipaminaw, I try to develop more and more, amen, to learn more about apostolic ministry. United Pentecostal Church of the Philippines. We don't carry the message of the United Pentecostal Church. We are carrying the message of the apostles. Hallelujah. Sukat pa kaniadto nga nabautismuhan ta sa ngalan sa Ginoo, hangtod karon wa pa mausab ang mensahe. Hallelujah. Mao sa gihapon. In the name of Jesus, to put it simple, to be apostolic means to walk in the ways and teaching of Jesus the way the apostles did. I am here to encourage everyone. Wala na ilaing minsay, mga pastors. It's all right to read books, but please never to attempt the doctrine that was taught by the Lord Jesus Christ to the apostles. We will continue through the teaching and the preaching of the apostles. Atong tan-awon dagang nanggulang mga relihiyon o mga grupo. Apan salamat sa Dios, out of 280, 290 nations, naabot na sa United Pentecostal Church, pila na lang ka mga nasod, 2 o 5 ka nasod na lang ang wala pa masudli. Wa pa madeklara, mga igsuon. Pero ingon ang atong superintendent, atong global missions director, mawala pa na sa maingon, mai-consider officially, doon na natay bulaton, pero doon na mga underground movement sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Mauni butang atong nakita karon nga ang pagwali sa pulong sa Dios dunay gahom, mga igsoon, mga kalag na nga luwas pinagi niini. We want apostolic ministry. They were apostolic in doctrine and preach one message, the oneness of God, one God in the name of Jesus. Preach about faith, repentance, baptism in water in Jesus' name, filled with the Holy Ghost, living a holy life, righteousness and faithfulness, and we will continue until the rapture. Clap your hands, all ye people. Come on, let's believe in apostolic ministry. Doon lang mo balik ang Ginoo. Wa na'y panahon pa nga usbon pa nato ang atong pagwali. Ang pagkabalaan magpadayon sa kanunay.
ladies and gentlemen, our brothers and sisters, please keep this. Our preaching must be apostolic. Our worship must be apostolic. Our praise must be apostolic. Our songs must be apostolic. Our music must be apostolic. Our givings must be apostolic. Our reportings, our holiness, our righteousness, our message, our teaching must be apostolic. Come on, hallelujah. Paul said, Apostle Paul said, we cannot preach another gospel. There is only one gospel. Namatay ang mga apostoles, gihalad ang kilang kinabuyog dugo para lang niyaning nga mensahe. Ug atong gi-encourage ang atong mga singers and musicians nga ang atong mga kanta wala magpasabot nga kana Christian song, apostolic song na nasya. Please don't compromise the church because of listening sa mga awit mga igsoon nga walay tihog mga igsoon kundi kasaba lang apan samtang magdaig ta sa maong awit sa ngalan sa Ginoo. Come on, hallelujah. Our music must lead us to worship our God. If we want apostolic, let's do it in an apostolic way. Oh, in the name of the Lord. We need to be careful in our preaching. In these last days, we need to continue to preach with authority. Apostolic authority without fear and favor. United Pentecostal Church pastors, preachers, evangelists, prophets, and teachers, we need to preach miracles. Come on. We preach about giving, we preach about money, offering, and sometimes prosperity. But I think we miss to preach about miracles. Shout miracles. That's the life of the apostles. And we don't want and we don't need to lose that kind of message. Preach miracles. Believe in miracles. Teach miracles. Pray for miracles. Fast for miracles. What we cannot do, God can do it for the church. Come on, if you believe in the power of miracles, clap your hands to the Lord and shout with a voice of thanksgiving. Come on, apostolics! Come on, hallelujah! The world could be shaken pag makita nila maigsoon nga dunay mga milagro sa atong mga ministry nga gihatag sa Ginoo. Mao nga dunay usa ka pastor dili ato maigsoon pro one siya. Taga Pangasinan. Ingon siya maigsoon mag-crusade siya. Murag naabot ang usa ka pagpataas sa atong ministry. Ingon sa maigsoon, burn me alive if I cannot do miracles. No? Parang
it's claiming to be one. But dili kita mo ay mubuhat og milagro. Instrumento lang ta sa Ginoo. Kung ang microphone makaproduce og maayong tingog na amplify, ang mga speakers naghatag og dako nga tingog para madunggan nining tibuok auditorium, nituuta ni ana kay duna siya'y puwersa. But above all, dunay Dios nga nagsaad kanato. Amen. And these signs and wonders shall follow to them that believe. It's time for the United Pentecostal Church to believe in the power of miracles. Hallelujah. In these last days, ang 300,000 souls dili na malisod, mga igsoon, kung ang Dios may mag-uban sa atong mga pagwali. Come on, did you hear me? Kung ang Dios mag-uban sa maong pagwali, may mga milagro, mga igsoon, gamay ra kaayo ang 3,000 ka mga kalag. Just in one day, in the day of Pentecost, one preacher, one message, Apostle Peter stood up and preached Acts 2:38. 3,000 souls were baptized. Man. And we read the verse. We read the verse. Amen. Sa verse 43, Acts chapter 2, and fear came upon every soul. Why? Because of many wonders and signs were done by the apostles. In verse 47 says, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. I believe it's time to rise up. It's time to believe. Samtang nagawali sila maigsoon, gibati sa mga tao ang kalisang ug kahadlok kabalaka. Unya ang mga apostolis nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga ilhanan. Unya nagdaig sila ngadto sa Ginoo. Unya ang mga tao ug ang mga apostolis nakakita og pabor gikan sa mga tao, ug ang Dios nagadugang sa matag adlaw sa mga kalag nga pagaluwason. That is apostolic ministry. It's time for the United Pentecostal Church, amen, to hang on, to embrace on the apostolic doctrine. I believe revival is good, but revival with no conversion, no baptism, that is not revival. That is just a Pentecostal calisthenics, jumping, running, and shouting. But if we will see people baptized in Jesus' name, filled with the Holy Ghost, see people coming to the altar and got healed, seeing wonders and miracles, I believe that's a true revival. Come on, I need revivalists. We need revivalists in these last days. It's not about who is preaching. It's not about whose name on the tarpaulin or the signboard, but it must be the name of Jesus. Preach miracles, believe in miracles, teach miracles, pray for miracles, fast for miracles. Acts chapter 2 verse 43. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miracles or miraculous signs and wonders. That is on the New Living Translations. The word awe, A-W-E, means in the Greek word phobos, literally translated fear. This awe was partly caused by the miraculous signs and wonders performed by the apostles.
The word wonders means tirata in the Greek, were fabulous miracles that evoked awe in those who saw them. I believe, amen, salamat sa Ginoo, una sa tanan. Salamat sa inyong pagpili, mga igsoon. Gibutang ko ninyo ingon nga General Superintendent sa Pilipinas. I don't pray, I don't ask, I do not plan to be the superintendent. I just love the work of God. Amen. Serving as superintendent, good in the office, amen, traveling, preaching. But I'm telling you, my heart is still a pastor. I love to see people coming to church. I love to pray people, hallelujah. I love to preach, crusade in the church, salvation, to lay hands, mga igsoon. Kay maunay number 1 nga gitawag ta sa Ginoo. Wa ta gitawag para mangitag position. Wa ta mo tawag para mag-ilog-ilog unsay position. Wa ta magtawag maigsoon para mamuliti ka lang sa buluhaton sa Ginoo. Gitawag ta para magwali sa pulong sa Dios. Come on, hallelujah. Di lang sa pagwali. Gusto ta nga makita nato ang gisan sa Ginoo. And I'm happy to report to you ang NCR District. Gitagaan mi og goal sa 300,000, NCR 35,000. Kunya ilang gidivide sa simbahan. Prorated ang simbahan nga gitagaan og goal. Ang goal nga ihatag sa imo kung pilang imong membro sa simbahan, i-times 2 na siya. So to make the story short, gitagaan may 1,300. Kung salamat sa Dios, niadtong milabay nga Domingo, nakuha na mo maigsoon ang 1,301. For the glory of God. Walay imposible sa ngalan sa Ginoo. Ang nakanindot, mga igsoon, basta madunggan sa mga tao sa bisita, nga diya nga simbahan giampuan mi na ayo mi. Mao na to'y mamalita, dito mo adto ng simbahana, tinuod ang Dios nga ilang ginawali. Naayo ang akong balatian. Ingon ang Acts 2:43-47, og nakakuha silang pabor gikan sa mga tao. Dili na kitay mo advertise nga atong Dios nga mahanan. Sila nga nakasinati sa pagkamaayo sa Dios. Maunay mo balita, maigsoon. Wala na'y wali atong Domingo sa hapon. Nagdaig sa Ginoo, maigsoon, naghilak, nagampo ang mga bisita, may apil sa pagtiyabaw, may apil sa pagbakho. Unya nagpabautismo ang unom na kompleto na sobrang usa, 1,301 for the glory of God. I am here to tell you all things are possible if you believe in the power of God. Walay imposible sa Dios. And I told my pastor, we will set our goal nga dapat di pa ni matapos nga tuig 1,500 ang atong maabot in this 1 year. Excited ang mga members. Mupakpak sa kamot. 1,500 in the name of Jesus. We will claim it. Sa wa maanad o goal setting, I started ministry, mga igsoon. Let's set a goal. Lisod man ang sige kalag dribble sa bola, wala kay goal. Kung saan mo pagkakuha og points, kung saan mo pagka-score. Di man pwede nga mag-dribble lang ta. Dagang kay tag mga style sa pag-wiring, wa man tayo score diha. Kung di mo pwede mag-pastor nga doon ay mabaptize o wala, okay lang. That is not apostolic.
That is your church. But the apostolic church of the Lord Jesus Christ, di na mo sugot nga walay mabautismuhan matag Domingo. Di na mo sugot nga walay mapuspos sa balaan nga espiritu. Di na mo sugot nga walay milagro maigsoon. Maunay apostolic church. Clap your hands to Jesus. Apostolic ministry. Remember, nga kining mensahe ang atong nadawat gikan sa mga apostoles. Unya atong panangkamutan nga masundan nato ang pagwali sa mga apostoles. Hapit na mubalik ang Ginoo. Actually, I am still hungry. I'm still desiring. I'm still praying for more. I am not satisfied of what I am seeing right now in the church. I want more of God's presence. God said, I will go to my Father. And then He said, ye shall do greater things. Makabuhat pa mo mas labaw pa kaysa akong nabuhat. I think we need to be motivated. We need to be taught and we need to be preached of a preacher, a pastor, a leader in the church, that this church must believe in miracles. This church must believe in signs and wonders. This church, hallelujah, must be an apostolic church. And that's the Bible. Kung tinuod ka nga revivalist, we want to see souls every day. Man, kung i-divide nimo ang 1,301 into 365 days, siguro mag-average og mga 1 or 2 kamakalag kada adlaw nga mabautismuhan or 3 souls every day. Doon nag-promote ang North American Ministry dito sa UPCI. Sa ilang evaluation, maiksoon parang 1 church every 36 hours. 36 may usa ka simbahan nga mapabarog. Wow, that's a good challenge for the Philippines. Kung pwede nga doon ay mabarog nga simbahan sa matag adlaw. Sa ngalan sa Ginoo. Way imposible. Kitang tanan nagtuo man gyud nga niata sa katapusang mga adlaw. Unsa may imong pangandoy nini katapusan sa mga adlaw? Una, ingon ang Dios, akong ibubo ang akong espiritu sa tanang mga unod. All flesh. What's your dream? What's your plan? What are your plans in these last days? Greater things. The former rain and the latter rain and the moderate rain. Katong former rain and the moderate rain. Kaya yung siya in the latter rain, mas dakong ulan ang mahitabo. Kaya katong former o ang moderate, mag-uban tong duha. Ibubo sa katapusang mga adlaw. And we don't want just an observer. No. We don't want to be just an spectator. We want to be a part. We want to be involved in this apostolic ministry. Keep believing and preaching for miracles. Media campaign is not enough. It's good. Nadibila pa nga itong media maigsoon. But media campaign is not enough. Seminars are not enough. Training are not enough. Educations are not enough. And look at this. Some are trying to be an academic church. What do you mean by that? Ang uban gusto nga dunay doctorate degree. Dunay masteral degree. It's not bad. It's up to you if you will focus. Pero ang problema maigsoon sa akong giobserbahan, doon na sila degree na dawat,
Unya kung magtudlo maigsoon mingon dayon sayop tong gitudlo ni Brad kini mo'y tinuod. That is not apostolic. Kining among nakatunan labaw nini na doktor nami. Katong iyang interpretation layo ra kayo to. Wa ta magtudlo ana maigsoon. Wa ta magtudlo nga dunay labaw o dunay ubos. Pareho ra tang tanana. Amen. Instead of trying to be an academic church, what we need right now is an apostolic church. Come on, somebody. What we need is an apostolic church. Now, to add the flavor, religions, daghang kay mga grupo karon, they require their pastor to have a doctoral degree in theology. They require their pastor to have PhD, masters in divinity, and bachelors, whatever. But I have witnessed personally in Toronto, Canada. Dagko kayong mga simbahan, tila tamuiskot og pangalan sa grupo. Ang mga simbahan may sundag ko kayo. Kompleto sa gamit. Pero ang malungkot, wala na'y simba, kaya wala na'y manimba sa ilang simbahan. Unsay gipangita, kailang doon na kay PhD degree. Kailang doon na kay masters. Pero ang simbahan wala na'y sulod. Kinsay nagamit karon sa mga simbahan ang atong mga Filipino pastors. And that is true. Gikan mi dito. Miingon sila, Pastor, gamitan na lang ninyo ni nya mo arkilala mo gamay para doon na may ikabayad sa bangko. Kay wala na yung membro nga manimba. It's not about the size, the beauty of your building. It's the message. Come on, hallelujah. It's the message from the Lord. Minsay gikan sa Ginoo. O karon maigsoon sa among nakitaan dito kadtong dagkong simbahan naghinay-hinay nagkapuno sa mga tao dili lang Pilipino, dunay mga Hudyo nga nagsimba, dunay mga taga laing nasod nga nagsimba tungod kay dunay apostolic ministry nga nagpadayon mga igsoon. Hallelujah, Jesus! Kung pwede ko mo cite og example, like Pastor Dangcolos, pila raman ang iyang naabot nga grado. Doon na say apostolic ministry, doon na say gift of healing. I'm not sure kung tama ko maigsoon. Ang kulang lang nato dinhi karon ang mentoring. Dapat dunay na mentor si Pastor Dangcolos. Punya katong iyang ma-mentor, mag-mentor po siya. Mag-produce og mga tao nga gamiton sa Ginoo nga duna nining mao nga gasa. Kung mawala si Pastor Dangcolos, kinsa pa may musunod sa iyang ministry. Mao nang nga i-produce nato. Mao nang di ta mohunong pagwali. Iwali nato maigsuon ang pulong sa Dios. Kinsa may nagsulti niini nga kini mga ilhanan magasunod kaninyo. Ang atong Ginoo, ang pangutana, kumusta man kita? Doon na ba'y ilhanan nga nagsunod sa ministry mga igsuon? O sige lang ta reklamo? Sige lang ta sulti kalisod? No, no, no. It's time for the pastors. It's time for the preachers. It's time for its local church. That's the question. Dili ingon nga pag-ampo nimo dunay mahitabo. Just keep on praying.
Preach the power of God. Preach the Holy Spirit. The anointing makes the difference. Preach miracles. Preach healings. Preach signs and wonders, salvation, deliverance in the name of Jesus, and keep on believing for miracles. Sooner or later, it will come to pass. Ayaw hunong. Bawa ito, ginashare na ako maigsoon sa mga seminars, atong conferences. I think we need an apostle. Okay man, mga wali maigsoon, pero let's go back to the Bible. Sa itong mga wali, layo naman sa tumo, sa these signs and wonders. Start looking, Lord, I need to see the signs and wonders. It's time to be motivated. Dili ni tudlo sa UPC, tudlo ni sa Ginoo. Kung tudlo sa tao, dali na kahit ang maminaw, propulong sa Ginoo, nagduwa-duwa pa ta. Kung sa may problema nato, maigsoon, it's time for the United Pentecostal Church to engage in an apostolic ministry. Teach the gifts of the Spirit. Teach the fruit of the Spirit. I told the church last Sunday afternoon, I give them a reminders. Mga igsoon, ayaw hunong. Dunay misulod niyatong pagkahapon, doon na siya brain tumor. Malabo na ang iyang paningin. Di na siya makaklaro. Samtang nagwali, naghatag pagkliyok ang Ginoo maigsoon, ninay-hinay sa pagduol sa tubangan ang babae. Giampuan sa usad-sad nato ka leader nga babae. Gialirungan dayon sa mga altar workers, sa mga prayer warriors. Giampuan, ginihugan sa lana maigsoon, gi-anoint ang maong babae. Muna sa Amerika, di ka kakitag simbahan dito nga walay anointing oil. And that's Bible. We have anointing oil in the pulpit. I have anointing oil in my bag because of prayers. Sadyang giampuan siya. Gipangutanaon sa imong nabati siya. Nisugod og kahayag ang akong pananaw. Pagsulod nako ganiya dinhi, ngit-ngit ang sulod. Pero karon, ikaw pasaka daw diri, sis, anong naramdaman mo? Pastor, makita na kita. Makita ko ng mukha mo. Makita ko na yung liwanag. Pero pagpasok ko kanina dito, madilim ang paningin ko dahil apektado sa brain tumor. Yan ang ating gustong makita. Yan ang gusto nating marinig na merong gagawin ang Panginoon. Pastors, hallelujah. Wa ta magkalain-lain og dihog. Pareho lang ang dihog ang gihatag kanato. Ang gipangita lang sa Dios ang atong commitment, ang atong desire, ang atong mga pag-ampong, paghangyo. Gamita mi Ginoo. Come on, wa ko magsulti nga wala mo gamita, wala ta gamita, nangandoy pata sa dugang nga paggamit sa Ginoo. Apostolic ministry. I hope and pray, pastors, you understand what I am saying. Ngano walay milagro kay wa ta nagwali, ngano wa kaniwali kay wa kamuto. Ngano walay signs and wonders kay wa ta muwali. Mao ni mga minsay nga kinahanglang madungog sa makatawhan ning katapusan sa mga adlaw. For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power. New Living Translation,
1 Corinthians 4:20. Kung sa ingon sa dimekson, ang gingarian sa Dios dili lang daghang istorya, kung di magpuyo pinaagi sa gahom sa Ginoo. Mao ni atong gikinahanglan karon, gahom sa Ginoo nga maglihok sa taliwala sa mga pagwali. Hallelujah. Sa panahon nga magwali ka, ibubo sa Ginoo ang balaan nga espiritu, ang tanan maigsoon nga mga katawhan sa Dios, mutindog, mudaig, musinggit sa ngalan sa Dios, unya magsugod sa paglitok sa nagkalanglaing pinulungan. Akong giingnan ang pastors, I am not comfortable to dismiss you without enjoying the presence of God. Kay maunay atong tumong nga nagsimba ta ang kahom sa Dios. Unya kung ihani mo nga doon na mo ibalatian nga nagsimba, ayaw mo pauli nga di mo kapati sa kaayuhan. Come on! Og di ka din nga wa pa maluwas, ayaw paguli nga di ka maluwas. We need preachers with authority. I told my pastor, I think, sa ihatod niya sa airport Maigsoon, Tuesday early morning, 2 o'clock in the morning. Sabi ko siya, Pastor Misha, or siya, my son, sabi ko, I know, you know what? Mga leaders sa church, ako naluoy ko magtanaw sa ila. Busy mga Igsoon. Busy kag krabi. Pagkatapos sa crusade, follow up. See, we are not wasting time. Follow up sa mga nabaptize. Pagkauman Maigsoon, mag-imbita, magdala, magpaghaon. Doon ay may isa ka-leader Maigsoon, ang ilang mga bisita, sayo pa madala, 3:00 sa hapon ni sa afternoon service, 2 o'clock pa lang na siya dito, kauban ng mga bisita, bago ang main service, mag-Bible study sa sila diha sa sulod. Ako inan, muragwa sila ipakulay. Pag-abot sa crusade, indoor crusade, doon ay mga 50, 60, 70 ka mga bisita. Sila permi dito maglihans, mag-ampo, mag-assist, mag-baptisi mga Igsoon. I told them they need a break time. They need refreshing in the spirit. And Lord, look what the Lord hath done. Niya tumiagi nga Domingo. Amen. Hallelujah. Miliuk ang Dios nga makusganon. Walay-wali sa pulong sa Ginoo. Ang tumong sa Dios. Nakita niya ang kasing-kasing nga kini mga leaders, kini mga tawhana na kinahanglan og refreshing og salamat sa gibuhat sa Ginoo. Ang tanan nga mga leaders nagluhod ng hapa, nag-isa sa mga kamot, nagpasalamat sa gahom sa Ginoo. Mao ni atong gikinahanglan mga Igsoon, gado na tayo refreshing sa espiritu sa atong Ginoo. Maong doon na tayo district conference, giusap na sa atong district board, sa atong district presbyter. This is our refreshing. We want to go home loaded. I'm ready to do this, God. Thank you. Yeah, anointing this morning, and now we hear miracle signs and wonders. What do you think? Kung sa basketball, mo announce ang announcer, last 2 minutes! All the coaches with the head coach will gather the coaches. What's your plan? What's your idea? What's your strategy to win this game? Then we will assist our players. We will coach them para mudaog ta. Iguang ta na mga plano, mga Igsoon. Last 2 minutes. Inspired ang mga players. Tapikin ang balikat. You can do it. You can make it. We will win this game. Pastors! Last 2 minutes na tayo. Nandito tayo.
gigather mga igsoon para makadungog mga minsay, makadungog og mga wali, unsaon nato ni pag-abot, unsaon nato nga dihugan sa Ginoo, unsaon nato makita nga ang kadaugan, ang kaaway matingala, nganong doon na mga milagro karon, doon na mga butang nga nakakita, doon na mga cancer nga nangaayo tungod sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Ipalakpak ang imong makamot ngadto sa Ginoong Hesukristo. Come on! Hallelujah! And the coach will assign you guys, and you guys look at this person, look at him all. If he is open, give the ball and he will make the final shot. Wala mingon, ay dili siya, dapat ako, kay ako ang 3-pointers. No, that's the voice of the coach. Whether you think you are good enough, no. Listen to the coach. And actually, to tell you frankly, nobody is good enough in this auditorium, including me. Only God is good. Come on. If you think that you are good enough because you have some miracles following on your ministry, no. All the glory belongs to the Lord God Almighty. I'm ready to close. Then, yun ang coach, siya lang pwede. Pero gibantayan siya og maayo. Hangtod sa sigig pangita sa open man, doon ayo sa katawo nga nabakante, gihatag ang bula na shot niya. Dili siya mo'y gi-assign, pero ang privilege and opportunity to angat to kaniya. I believe we are now living in this greatest opportunity, the greatest privilege that we can do, preachers, young pastors. Amen. Ayaw tanawa nga bago kang magwawali, basta gitawag ka sa Ginoo, you have the authority to deliver the message. You have the power with the anointing of the Holy Ghost. Come on, hallelujah. It's not a man, it's not about the person, it's about God's power. Desire to witness the miracles in your ministry. Why? Because miracles are not over yet. It still happens. As I mentioned, I am hungry for more of God's power. Mo nang nagtudlo ko maigsoon og gifts of the Spirit sa local church. Every Wednesday night. O karon nakita na mo maigsoon ni Pastor Misha, daghanang nag-discover ingon sila, pastor, unsay buhaton namo, nakita namo nga doon na may gift of healing, doon na gift of faith. You see, it's about the whole church. And thank you for the members present in the service tonight. Mark 16:17. And the signs and wonders, and the signs shall follow them that believe. Come on, believers. Come on, ladies. Come on, men. Come on, young people. These signs shall follow them that believe. God is not talking about the pastor. God is not talking about the evangelist only, but all of them that believe. Your preacher, your superintendent believes in miracles, believes in signs and wonders, and I want to see this to happen in the Philippines. Every local church must preach about healing. Miracles
are not over yet. Huwag mong sabihing matanda ka na. Hindi ka na mangaral niyan. No, no, no. Preach out! And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. What God is looking for are believers tonight. It's not about your credentials, whether you are local, general, or ordained. That is only for the UPC. But God is looking for your faith tonight. God wants us to become a believer. Hallelujah. In Jesus' name, I rebuke unbelief. I rebuke doubt. Hallelujah. It's time for the preacher. It's time for the pastor to believe, including me, the signs and wonders apostolic ministry. Sa dihang mag-ampo ta sa dunay balatian, ayon sa Ginoo, musinggit siya salamat sa pag-ampo nga kung nabati nga giayon nako sa Ginoo. Mga igsoon, my final remarks. The first night of that year conference, Global Mission Service, nihatag ko sa akong offering. Pagbalik na ko sa akong lingkuranan, hingon si Sir Baclan, Brother Prestanyo, Brother Mangon is calling you. Pastor Bishop Anthony Mangon, asa siya? Diya sa altar sa atubangan, pinakaunang miduol sa altar. Pagtanaw na ko sa kilid na si Pastor Mike Williams. Diri sa kilid na si Pastor Raymond Woodward o ng mga executive board members o mga leaders. Asa sila? Wala sa likod. Tuwa sa tubangan. Nag-ampo sa Ginoo. Kinsa nga mga tao, mga higanti sa buluhaton sa Dios, apan wala magsalig sa ilang kaugalingon. Unang midagan sa altar, iya kong gitawag, Brother Prestanyo. Come here, Brother Prestanyo. Murag gikumot ako kasing-kasing mga igsoon nga mga elders, mga leaders, mga giants sa ministry at sa tubangan. Unang naghilak, nag-isa sa ilang makamot, nag-ampo sa mga milagro gagamiton sila sa Ginoo. Pag humanog ampo mga igsoon kami ni Sir Mangon, gitawag ko ni Sir Hanley para mag-closing prayer and pray for the missions. Pagbalik na ako, gigunitan ko pag-usap ni Sir Mangon, ingon siya maigsoon ka na ako, Brother Prestanyo, please pray for me. Lay your hands on me. Ipatong ang imong kamot sa akong ulo. Ampuin ko! Kinsay naghangyo, dili ordinaryong tao, mga higanti sa buluhaton sa Ginoo, apan nangandoy gyapon siya sa mga pag-ampo. Nga dunay mo ampo kaniya, dunay mo patong sa mga kamot sa iyang ulo. Pag humana kong ampo sa iyaha, iya kong gidihugan sa lana, nag-ampo ko sa iya, iya kong giampuan, iya kong gianoit mga ikson, nagtangoy-ngoy ang mga higante, kaya nasayod sila nga ang milagro gikan ra sa Ginoo. It's time for the United Pentecostal Church preachers, pastors, missionaries, evangelists, apostles, prophets, and teachers to ask God's anointing and the release of that authority. Apostolic ministry. Daghang tanggi sundog-sundog nga mga style sa mga pagwali.
apan wala nato sunduga ang mga pagwali sa mga apostoles. Come on. Sige. Ipatugbaw mo ating o gato sa Ginoo. Ayaw po niyang imong gibati iksungon, Brad, Pastor, Sisters. Hallelujah. Sama sa usa ka bata nga gigutom, muhilak ang bata. Pakana ko na, gigutom ko. Nini kagabion karon ato inon Ginoo, gigutom ko sa mga milagro. Gigutom ko sa mga ilhanan nga magasunod. Come on. Come on, pastors. Come on, pastors' wives. Come on, preachers. Let's gather around this altar and we will say, God, I need to see miracles in my ministry. Doon na kay balatian, ayuhon ka sa Ginoo nining kagabion karon. Daig lang ang Ginoo. Sugdi sa pagdaig ang Dios. Kay tanan nga akong nabasa sa Biblia nga gustong maayo sa Ginoo, wa sila maghilom-hilom. Nagdaig sila sa Ginoo. Bisan gipahilom sila, misabot tinuon sila sa pagsinggit. Isus, anak ni David, kaluoyin taon ako! Ipatugbaw ang imong tingog sa imong kaayuhan karon. Ang babae nga giagasan og dugo, 12 ka tuig wa mo hunong bisag kaluya na. Kung doon na kamay kaluya karon ayaw hunong, dot-dot mangitag lugar nga makadol ka sa Ginoo. Because to me, I am hungry for miracles. God, I am not satisfied. I don't want to be complacent of what I am doing now. I want for more for your glory. For your glory, for your glory, for your glory. Come on. Aniya ka na sa altar karon igsoon. Pastor, Sister, Brad, niya ka na sa altar. Historya ang Ginoo. Hingna ang Ginoo ning katapusan sa mga adlaw. Gusto ko, Ginoo, nga makita ang mga milagro nga imong gisaad. Kung doon naman ko'y kakulangon, Ginoo, pasaylo ako sa mga kakulangon. Pasaylo ako sa akong mga kakulangon. Apan akong iampo rin ay kagabion karon. Gamit ako sa dagkong mga milagro. Alang sa imong kahimayaan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gusto kang muhilak, gusto kang mubako, gusto kang mutyabaw, gusto kang musinggit ato ni nga conference, walay mo pugog kanimo. Conference nato ni karon, walay mo batlong, walay mo pahunong. Tagpawag imong kalag sa presensya sa Ginoo. I wanna see miracles, Lord. I wanna see signs and wonders. I want to see the demonstration of your power. I want to see the supernatural, O Lord.
Hallelujah. Ya ya la ba sa kaya la ba. Ikoraba sa kaya la ba ya de ra ba. Ikolaba sa kaya la ba ya. Yeah, 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 Jesus. 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 In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. It's time for every pastor, every preacher, every evangelist, teachers, apostles, missionaries, prophets to rise up now. It's harvest time. The world is hungry for miracles. And the church as well is hungry for miracles. The Lord is ready to send miracles in your ministry. God is ready to give you the authority to perform miracles. Because these signs and wonders shall follow to them that believe. They shall lay hands, they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them.